So magandang araw na naman sa inyong lahat mga mag-aaral. So ngayong araw na ito ay may matututunan na naman tayong bago. So bago tayo magsimula ay maaari bang tumayo ang lahat para sa panalangin? Mr. Dumake, can you please lead the prayer? Maraming salamat Mr. Dumake. So muli ay magandang umaga sa inyong lahat. So bago kayo umupo ay ihanay niyo muna yung mga upuan ninyo at pulutin niyo yung mga nakikita niyong kalat sa sahig. So maaari na kayong umupo. So bago tayo magsimula sa ating bagong topic, na kung saan ay napaka-interesado, ay atin mo nang tignan kung ano yung napag-aralan natin noong nakaraang araw. So Mr. Merl, Miss Merl, maaari mo bang ibahagi kung ano yung natutunan mo noong nakaraang araw? Magaling. So tama ka Merl. So yung tinalakay natin noong nakaraang araw ay tungkol sa pabula. Magaling. Kung saan ay nakikita natin yung mga iba't ibang uri ng kwento na hango sa mga hayop na maaaring mapupulutan natin ang aral na magagamit natin. So, ngayon ay may bago na naman tayong topic kung saan ito ang akdang panulaan sa panahon ng mga Hapon. So, ang layunin natin sa araw na ito ay una, sa pagtatapos ng talakayan, inaasahan na ang 85% ng mga mag-aaral ay matutukoy ang iba't ibang elemento ng tula sa panahon ng Hapon. Ikalawa, maipapahayag ang mga mahalagang kaisipan ng tula batay sa sariling pananaw. At ang panghuli ay makakagawa ng mga mabisang pagsusuri sa mahalagang pangyayari sa tula batay sa konteksto ng panahon. So, magkakaroon muna tayo ng activity na kung saan ay may ipapakita ko sa inyong mga picture na at magbabahagi kayo kung ano yung sa tingin nyo ang nandito sa imaheng ito. So una, ipahayag ninyo ang inyong opinion o pananaw tungkol sa larawan. Okay, so Mr. Mitch, maaari mo bang ibahagi kung ano yung nakikita at nauunawaan mo tungkol sa larawan? Magaling Mitch, tama ka. Ito yung mga pangyayari noong mga digmaan. So ito naman yung pangalawa. Okay, Miss Ara, ano naman sa tingin mo ang naiintindihan mo tungkol sa imahe? Magaling, tama ka. Ito yung tungkol sa mga panahon ng mga Amerikano na kung saan ang dami-daming mga dokumento para lang mabawasan yung digmaan na nangyayari. So ito naman yung pangatlo ay sa panahon ng pananakop ng mga Hapon, tungkol doon nakatuon yung mga ating tinalakay kanina ng mga imahe. So kung saan nangyari doon ang ikalawang digma, ang pandaigdigan o yung World War II na marami talaga yung namatay at yung pagbabago ng anyo ng panitikan kung saan paano ba nag-equip yung mga panitikan natin bago yung digmaan at after ng digmaan. So pangatlo naman is umunlad ang panulaan sa Pilipinas. So pagkatapos noon ay nung nag-equip na tayo sa mga pagbabago tungkol sa ating panitikan ay lumabong ito at parang yumabong ito at napaka kalat na dito sa Pilipinas kung saan ang dami-dami ng naiintriga sa pagsusulat, sa pagbuo ng tula at mga kanta at iba't ibang uri pa ng panitikan. So ngayon naman ay magbibigay ako sa inyo ng mga halimbawa ng tula. So unang tula ay ang tungkol sa maaaring bang basahin ito, Mr. Vance? Okay. Maraming salamat, Mr. Vance. So, ito ay isang halimbawa ng tula. Una, palay siyang matino, nang humangi yumuko, ngunit muling tumayo, nagkabunga ng ginto. So, ito yung mga isang example ng tula kung saan may parang parehong tunog sa hulihang bahagi ng bawat taludtod. So, pangalawang halimbawa naman, maaari mo bang basahin, Miss Lagang? Okay, maraming salamat, Miss Lagang. So, pangalawa naman is, maging tapat ka, sabihin ang problema, huwag mangamba. So, mas pinaikli ito, no? So, malalaman yung mamaya kung anong uri ng mga tula ito. So, huli namang halimbawa is, ang kabataan ay ang pag-asang bayan. Dapat ingatan, di binabaliwala upang mayroong mapapala. So, ito naman, no? So, ano ba sa tingin niyo yung mga na nakikita niyo nakikita niyong mga hindi pagkakatugma doon sa tatlong tulang halimbawa na binigay ko. Okay, Miss Badilla. Tama ka, Miss Badilla.
iba-iba yung sukat nila dun sa tatlo, may mali, may mahaba at may maiikli. At yung sa mga tono naman ay medyo may pagkakaiba rin. So ngayon ay patatalakayin natin kung bakit kaya. So may tatlong uri ng tula sa panahon ng iyon. So bakit naging maunlad ang panitikan sa panahon ng Hapon? Mr. Vance, tama ka kasi naging maunlad ang panitikan sa panahon ng Hapon kasi yun yung parang ginawang habit ng mga tao para ipahayag yung mga damdamin nila, yung mga kaisipan, yung mga hinanaing nila tungkol sa nangyayaring digmaan. So ito yung meron namang mga iba't ibang tema ng tula sa panahon ng Hapon. Una ay buhay sa lalawigan, pagsasaka at pangingisda, kung saan napapatungkol ito sa mga taong pumapalaot, nangingisda, at yung mga hanap buhay nila, yung pagsasaka, at yung talagang nakikita natin sa mga lalawigan na kung saan may mamubukid, may pangingisda, ganun. So pangalawa ay sa pangmakabayan, pag-ibig at kalikasan. Ito na may tumutungkol sa ating pagiging patriot sa ating bansa na Pilipinas at yung tungkol sa pag-ibig at kalikasan. So pangatlo naman is pananampalataya at sining. Ito naman yung ating parang faith at doon sa ating God. At yung sining naman is tungkol sa marami namang klase ng sining. Halimbawa is yung mga kanta, yung mga drawing, ganun. So ito yung tatlong umusbong sa panahon ng Hapon na tula, yung sinasabi ko kanina na pinabasa ko sa inyo kanina na mga halimbawa, tanaga, haiku, at tangka. So ngayon naman ay ating pag-aaralan kung ano ba yung pagkakaiba ng tatlong uri ng tula na ito. So una, sa tanaga. So may 4 na taludtod lamang ang tanaga. So kung alam niyo yung taludtod, ito yung mga linya, number ng linya. At meron namang 7 pantig bawat taludtod. Yun yung mga bawat kung sinasabi naman nating pantig, halimbawa, bawal, 2 pantig, ba at wal, ganon. So ang tanganaga naman ay magkatugma talaga yung huling pantig nito, kung saan ay alam natin kung ano yung ating kung ano talaga ang tanaga. So ang halimbawa naman nito ay basahin lahat. Palay siyang matino nang humangi yumuko, ngunit muling tumayo, nagkabunga ng ito. Ito yung unang halimbawa na binabasa ko kanina. So matino, yumuko, tumayo at ginto. Magkatugma talaga yung huling pantig ng bawat taludtod. So may 4 na taludtod at palay siyang matino. So 7 pantig ito lahat. So susunod naman ay ang haiku. So ang haiku naman ay may 17 pantig na nahahati sa taludtod at tatatluhing taludtod. Ito yung 5, 7, 5. Apat na pantig sa unang taludtod, 7 pantig sa ikalawang taludtod, at 5 pantig na naman sa huling taludtod. So halimbawa, maging tapat ka, sabihin ang problema, huwag mangamba. So sa nakikita natin is parang connected lang siya pero hinati sa magkakaibang pagpapantig. So pangatlo naman is tangka. So ang tangka naman ay may 5 na taludtod. Ito yung unang linya ay 5 pantig, pangalawang linya ay 7 pantig, pangatlong linya ay may 5 pantig na naman, at yung nahuhuling 4 at ika-5 taludtod ay may 7 pantig. So halimbawa, yung pinagbasa ko kanina, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Dapat ingatan, di binabaliwala upang may mapapala. So i-examine natin. Ang kabataan 5 ay pag-asa ng bayan. 7 sa pangalawang taludtod. At sa pangatlong taludtod, dapat ingatan. So 5 na naman. At yung sa ika-4 at ika-5 taludtod ay 7 pantig. So ngayon naman ay dumako tayo sa ating gawain kung saan ito yung panuto. Ang panuto, hahatiin ang klase sa 2 pangkat, susuriin ang bilang ng taludtod, pantig, uri at tema sa tulang ibinigay. Bibigyan ng 3 minuto para matapos nyo ang gawain at pumili ng isang
kinatawan para mag-present sa inyong sagot. So 2 minuto para sa presentasyon. At isusulat sa one of crosswise ang sagot ay isusulat sa likurang bahagi ng pangalan ng mga miyembro. So, ngayon ay simulan nyo na. Okay, tatapos na ang 2 at 3 minutong ibinigay sa inyo. So, unang magpe-present ay ang unang pangkat. Magaling. So, ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang pangkat. Okay, magaling. So, ang galing niyong lahat, di ba? So, naunawaan niyo talaga yung mga tula sa panahon ng Hapon at sa panahon ng noong mga panahon ng Hapon at mga digmaan. So, ngayon naman ay magkakaroon tayo ng ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pagtataya. So, kumuha ng isang kapat na papel at makinig ng mabuti dahil ikalawang beses lang babasahin ang tanong, isulat ang piktik ng tamang sagot. So, unang item. Pangalawa. Pangatlo. Pang-apat. At pang-5. So, ngayon naman ay exchange nyo ang inyong mga paper at ating wawastuhin ito. So, ito yung mga unang one. So, sa pagwawasto, ang number 1 ay C, number 2 ay B, number 3 ay A, number 4 ay C, at number 5 ay D. So, ngayon ay bilangin yung mga tamang sagot. So, ngayon para naman sa inyong mga takdang aralin ay panuto, gumawa ng sariling tula patungkol sa kalikasan. Pumili lamang ng tanaga, tangka at haiku at isulat sa isang kapat na papel ay kalahating papel pala. Kalahating papel. So, kita-kits tayo sa susunod natin na pag-aaral, susunod natin na pagkikita at paalam sa inyong lahat.